The Bible tells, ang lakas. O first time ko lang ulit. The Bible tells the Lord dwells in the praise of His people. Amen? Amen. Praise God. The Lord is with us. The Lord is glorified if we are together worshiping Him. Amen? Nakakamiss lang, ginagawa ng Lord. He dwells in each one of us. Kaya pagka nagsama-sama tayo, iba po yung spirit, no? Iba po yung presence ng Panginoon. The Lord dwells the praise of His people. Before I formally start, I'm glad to be back. I was in rest for 2 months because if you do not know, guys, I just had my firstborn, and I just also want to take this opportunity to acknowledge my loving wife, and siya, my ex-girlfriend. Thank you so much for giving life to our little one. Sa mga di nakakaalam, the name of our firstborn is Ephraim. Sa mga nag-iisip kung ba't Ephraim, kasi F yung pangalan ko. Ephraim, kasi ibig sabihin nun, doubly blessed. Ganon. Abundantly blessed. Yan. Amen. Also, I just want to take time to thank the congregation. Yan. Palakpan naman po natin ang bawat isa. It's long 2 months. Thank you so much for bearing with us. Yan. Yan. And sa mga pastors and leaders who took our place, sila yung mga nag-preach. Marami po ba tayo natutunan ng mga nakaraang 2 buwan? Amen. Praise God. Palakpan din naman natin ating mga pastor and ating mga leaders. Amen. And also, for the first time, we will be having our friends and brethren from Canada. Can we give applause and praise the Lord for their lives? Amen. Glory to God. Glory to God. And I was talking with Sister Evelyn earlier. Sabi ko, sa tingin ko naiinitan na sila kasi yung suot is pang di ba? Pang ibang bansa. Sabi ko, praise God na we are denying ourselves, carrying our cross to worship God. So yun, praise God. Because we cannot worship God that costs us nothing. Praise God, God is glorified for our sacrifices. Today, I will be talking as someone who came from hiatus. I will be taking my time. So, okay. Kidding aside, I will be speaking as a father, as a discipler, and as a pastor leader. Some of you will think that today, baka nahibang na si pastor dahil matagal siya nagpahinga. That is right. I gained many insight from my 2 months hiatus or rest. Pangit yung hiatus, matagal masyado. I gained insight, the Lord taught me, and I believe the Lord grown me, parang grew me in the past 2 months. So I am terrified and at the same time excited to share what God has told me to share to you today. Maybe it is too early para pag-usapan natin to, but the fact is, mas okay nang maaga natin to mapag-usapan kesa late. So, are you ready? If anyone is ready to learn from God today, can we please stand while clapping our hands? Amen. Praise God. Let's open our Bible in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Amen? Nakita na po? Amen? Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Sabi po rito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sa Tagalog, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya lagi mong sangguniin sa lahat ng ibinabalak,
itutumpak niya ang lahat ng iyong mga lakad. Tayo po'y dumalangin. O Diyos, salamat sa kabutihan mo. Ito po'y aming nakikita, ito po'y aming nararanasan. In fact, ito'y aming nalalasahan sa bawat umaga na iyong binibigay. Sa oras ito, aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, alisin mo po yung lahat ng mga maaaring mga maging sanhi kung bakit hindi kami matututo sa iyo at hindi kami lalago sa iyo. Oh God, yung mga barriers, yung mga isipin, alalahanin, worries na nilalagay ng kaaway sa aming isipan, remove it right now in the name of Jesus. And if there are any sins that will be a blockage for your spirit to flow, oh God, we also want to repent on these things, oh God. Maging malayang yung banal na spirit, o Diyos, na magturo sa amin, magpalago sa amin, diligan mo po kami, kagaya, o Diyos, ng isang binhi ng usbong na nauuhaw. Marami po salamat. Ikaw lamang po maliwalhati amin, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah. As I said earlier, some of you will think na bakit ito yung topic ni Pastor? Baka nahibang na siya. Baka sobrang dami niyang napag-isip-isip at ito na yung kailangang pag-usapan. But again, mas okay nang maaga kaysa late. Kaya today, by the grace of God, by His Spirit, tulungan niya tayo. Pag-uusapan natin is this AI bullshit. This AI bullshit. So, the dangers of AI in discipleship and spiritual life. Okay. In my industry, I'm in digital marketing, ginagamit namin ng AI. And in our business, I'm exposed kung ano na yung extent ng ginagawa niya. So, I have a question. Sa mga estudyante, sino rito yung mga gumagamit ng AI, kahit anong klaseng mga AI? Ayan. Ayun, si Kuya. AI, gumagamit AI. Okay. Teacher. And in Canada, how's AI right now? I don't know. Maybe it's really rampant using in your daily lives right now, right? Because Elon Musk said in 2018, it will be more bigger and more, threatening, according to him, than nuclear bombs and all. So, Philippines is late, I think 5 to 10 years, but we have AI here. And mostly talaga gumagamit na nun. So, ito na lang, for the show of hands lang, gusto ko makita, sino rito yung familiar at gumagamit ng kahit anong AI? Yung pinaka-familiar right now is yung ChatGPT. Yung kung narinig nyo na yon or nagamit nyo na? Hindi pa? Okay, meron mga gumamit, mga hindi pa, okay. Alright. Super promising. Tingnan natin sa next slide. The promise of AI. Tingnan natin yung next slide. So, AI is really promising. It is really promising to the point na it is really tempting to just depend on it. So, with just a tap of an hand, you can create anything you want. Okay? Kahit ano. Dati kasi yung AI sobrang pangit niya tignan, para siyang out of the dream, no? Pero right now, super realistic niya. If napanood niyo yung episode ng Jessica Soho last time, si Nanay Aida, nakita niyo? Nanay AI da. Parang totoo. Sabi ng nanay ko, bakit ano siya? Nag-Everest, matanda na siya, ba't nasa Everest? Meron pang nasa Gera, iba-iba. Ay, nako, para siyang totoo talaga. Meron pa mga kilala matatanda, bumili sila sa Facebook ng kay Doc Willie Ong. Yun pala, hindi pala si Doc Willie Ong talaga yung nagpo-promote ng produkto na yun. Out of, AI or deepfake. So, the promise of AI is you can create anything you want with just the tap of a hand. With just right prompting, no? The possibilities are limitless. It can help you with anything and everything. Okay? Right now, meron na yung mga tinatawag na mga AI assistants. Sila yung sasagot ng mga email mo, mag-aayos ng calendar mo, and etc. etc. Ito yung sa tingin ko pa, na helpful but I think delikado as a Christian. It can role play. It can assume many personalities. You can have your AI friendly. No, you can have your AI as professional. It can assume.
It can wear many hats. It can be your doctor, therapist. Kung psychological help kailangan mo, it can be your therapist, your lawyer, your accountant, your architect. And sometimes, it is more smarter than those professionals. May tumatango, alam nila. I mentioned those careers. It can be your teacher. It can teach you math, arithmetic. If want mo na mas personal, yes, it can be your mentor. I hope na naabot niyo yung gusto kong sabihin. It can be your mentor. You can ask certain questions about life, about your business. It can be your friend. It can be your boyfriend, girlfriend. Yes, may mga natatawa, but merong case sa US, itong teenager, kinausap niya yung AI. And nagkaroon sila ng relationship. To the point na mahalin na pinag-uusapan nila. Ito yung term, sorry for the word, sexting. Yun yung parang nagte-text sila or nagchat ng bastos na yung usapan. Ang kausap niya AI. If one po na mas personal, it can act as a parent. Again, with just the tap of an hand. It is instant. It is, since instant to, it is addictive. It is addictive. You can ask any of your questions about life and have an instant answer right away. Even those na mga, pag kay Google ka kasi nagtanong, bibigyan ka maraming article. Pero sa AI kasi, is artificial intelligence. Hindi ito yung basic na artificial intelligence. Ito yung super artificial intelligence na seconds lang bibilangin, kinokollect niya yung lahat ng data, based on that question, kaya niya ibigay sa yung sagot, nakaayos pa yung format. Isa lang sa kinakatuwa ko sa batch namin, we have graduated without AI. hindi ko lang kasi feeling ko, kung ako estudyante, kahit sinulat ko yan, magaling ako magsulat, kahit sinulat ko yan nang hindi ako nag-AI, sa sobrang galing mo, isipin ka na naka-AI ka eh. Sa tingin ko lang. So unfair talaga sa mga magagaling. No? At sa mga may heart talaga sa ginagawa nila. Marami talaga. Disruptive po talaga to. It is really disruptive. No? In our daily lives and most especially in our Christian life. Ito pa. It is able to empathize. Kaya kanyang sakyan. It is able to sympathize and comfort you. Actually, ChatGPT is ko-comfort kanya talaga. Walang mali para sa kanya. Walang mali sa'yo sa paningin niya. So there is a man in US na sobrang delusional niya. Nagkaroon siya ng sinabi niya, ito yung theory ko. Posible magkaroon ng possible yung teleportation and time travel. Ito yung theory ko. Sa tingin mo, ChatGPT. Sinuportahan ni ChatGPT. Ayun, yung nagtanong, nag-invest siya, naglaan siya ng oras. Grabe. Yung dilulo niya, nagkakaroon ng approval. Only in ChatGPT. AI. Yung dilulo niya, nagkakaroon ng reality. No? It is an excellent supporter or cheerleader. In other cases, yes, it can also support your wrong belief as long as it comforts you. Sa mga nais na gusto laging affirmation yung maririnig nila, yung mga ayaw na parang sinasaway sila ng magulang nila or ng mentor nila, get an AI. It is easy. Magtanong ka lang. Mag-send ka ng picture mo. Hey Siri. No, hindi Siri. Sabihin mo, pogi ba ako? Or kahit Tagalog, sabihin niya, oh, you have good pictures and all. Totoo yan. Hindi kanyang lalaitin. Okay? So, next. It is free and yes, it is instant. It can be addictive. And if you want to go plus, just $20 per month. So, ayan, actually, ayan, just for introduction. So, the moral dilemma right now, if AI is really smart, useful, powerful, why not fully depend on it?
and use it in our advantage. If the fact is, disruptive talaga siya, matutulungan niya yung mga tao, bakit hindi na lang talaga tayo dumepende dito? This is our moral dilemma right now. As a Christian, no? As leaders, as pastors. This is the moral dilemma. This is the case na gusto kong ipakita sa inyo right now. So John 14, 16 to 18. And I will ask the Father, and He will give you another advocate. Sabi dito ni Jesus, tatawag ako sa Ama at magpapadala siya sa inyo ng another advocate. Ibig sabihin nito, patnubay. Pag sinabing another advocate, this is title of Holy Spirit. Pag sinabing another advocate, it is not lesser than Jesus. It is on the same, no? On the same essence like Jesus. It is the Holy Spirit. Okay? Anong purpose ng Holy Spirit? It is to help you and be with you until AI comes. No! It is here to help you. He is here to help you and be with you forever. He is your advocate. Pag sinabing advocate, patnubay. Pwede ka sa kanya humingi ng advice. Kaibigan mo siya, pwede kang humingi ng comfort sa kanya. It is the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. Hindi nila tinatanggap ang Holy Spirit, hindi tinatanggap, pinapaniwalaan ng mundo ang banal na Spirito sapagkat hindi nila ito nakikita. No? Hindi nila ito tinatanggap at pinapaniwalaan dahil hindi nila ito kilala. But, my brethren, you know Holy Spirit. The Holy Spirit of God is in you. For He lives with you and will be with you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Sabi ni Jesus, aalis ako ngayon, pero hindi ko kayo iiwan na kagaya ng mga supling, no, ng mga iniwan sa ampunan, no, ng mga musmos, mga ulila, yun yung best term. Hindi ko kayo iiwan na kagaya ng mga ulila, darating ako sa inyo. Paano darating si Jesus? Darating siya nung dumating ang Holy Spirit. Next verse. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you. Okay, ito na. Holy Spirit pala dapat yung nagtiteach sa atin. At nagre-remind sa atin ng lahat ng sinabi ni Jesus. Will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. But, the problem natin, Holy Spirit is our guide, our friend, our teacher, companion, and comforter, but sadly many turn to AI. They want instant gratification. They want instant answers. I'm saddened about this because I search kung ilan ba yung mga Christians, especially mga pastors, preachers, that is referring or going to AI for preaching outline. Marami. AI, give me outline about God's love. Or explain to me this verse. Explain John 3:16 to me. Explain the whole revelation to me. You will give an instant answer. Nakakasad kasi maraming nag-lean on sa AI and it is happening on a Saturday night. You know what I'm talking about? No? Ito pong AI, mas lalagana pa to. Because I have many friends na gumagawa ng course regarding sa AI prompting. Ang dami. Ibig sabihin, pag marami pa mga business owners, yung mga tao gumamit ng AI, and na-hype yung AI, yung mga hindi nakakaalam, gagamit niyan. Pagka
nakuha nila yung dopamine hit, diyan na sila magre-rely. It is instant. Hindi mo na kailangan mag-wait. It is full of knowledge. Hindi mo na kailangang mag-search. It can give sound advice. But what about waiting for the Lord? No? The Spirit, actually, ito rin, nakakalungkot because the community is divided as to we can use AI for our ministry or not. They are divided. No? Sabi nila, AI is just a tool. You can use it like a book or yung mga other search engines na ginamit na, ito, yung mga book, mga ibang mga concordance and etc. It is just a tool like that. But, heed my call, my friends. The Spirit of God is not in the machines. Di ba? Pero, God can dwell on the person and write a book. No? And on these doctorates, mga theologians, para mag-create ng concordance or ng mga other references. Spirit is given to believers, not to machines. No? But we turn to machines sa halip na maghintay sa Panginoon. Kung tayo, hindi pa tayo natatouch na itong AI na to, praise God. Or kung hindi pa tayo, kumbaga, tumatakbo dito, na-addict dito, praise God. Maybe I am early about talking to this matter, but it is better late than never, or it is better early kesa huli na ang lahat. So the moral dilemma is, what will happen in patiently waiting on God? God calls us to wait. Wait upon Him. What will happen about that kung lahat instant na lang ang kasagutan sa tanong? Even right now, you can ask your certain questions in your mind and ask for solutions. Kahit itanong mo right now ha, ChatGPT, makakapag-abroad ba ako? Itanong nyo yan. May sagot siya dyan. Especially kung yung avatar nyo is kilala na ng ChatGPT, ay, naku po. What will happen in diligently studying the Word of God? The Word of God is bottomless. Hindi mo siya masasaid. No? What will happen about that if we will just asking advice, especially spiritual advice sa AI? I believe it is as if you're asking a person, parang ganito yan, isipin nyo pagka nagtatanong kayo ng mga spiritual things sa machine, para kang nagtatanong sa isang tao na maraming kaalaman tungkol sa Bible pero hindi naman Kristiyano. Will you trust their advice? No? Magtatanong ka sa mga yan, marami siyang sagot, matalino siya, tama isasagot niya sa'yo, pero maniniwala ka ba kung wala sa kanya yung Espiritu ng Diyos? What will happen in pursuing God in prayer? In Lucas chapter 18 verse 1, Jesus taught us a parable that will help us to persevere in prayer and not lose heart. Ito yung moral dilemma ko mga kapatid. It is a reality right now. Nangyayari na po ito sa mga Christians. And nakakalungkot, even Christian leaders. What we need is the daily guidance of Holy Spirit more than ever. Instead of relying to those machines, to easy access to answers, ang pinakailangan natin right now, more than ever, is the guidance of Holy Spirit. Sapagkat, right now, I can tell, friendly pa si AI.
Pero super dangerous niya. Marami nagsabi, super dangerous niya. Pwede siya, para ka nag-aalaga ng tuta, pero pag lumaki na siya, magiging asong lobo. Ganun siya. Pinifeed lang natin siya ng data hanggang sa maging kompleto na siya. Ganon. Parang Manjin Buu. Makukuha niyang final form niya. So more than ever, kailangan natin lagi yung guidance ng Holy Spirit para hindi tayo malinlang. More than ever, we need to hear more often from God. Yun ang kuhaan natin pag downloadan na information. Ano ba yung sinasabi ng Lord? Ano ba yung alignment niya sa buhay natin tungkol sa decision making na kailangan natin gawin? We need to wait upon the Lord. We don't need more generated information. Kasi ito, nasa tayo ngayon ha? Nasa information era tayo ngayon. Yung information mula Pilipinas, madali nang pumunta sa ibang bansa. Wala nang barrier, no? Information era na tayo ngayon. Ngayon sa sobrang dami ng information sa mundo, even at this moment, sobrang dami nagda-download sa TikTok, sa Facebook, sa Google, etc. Sobrang dami nagda-download. Ang next level na ito ng AI. Kasi yung lahat ng information na yun, gagawin na nila into certain product or ipaprocess na nila to be streamlined. Yun na yun. Pinaprocess na yung fast computing. Yan na yun. So, hindi natin kailangan ng another na mga generated information. What we need is divine guidance. Amen. Yun po ang kailangan natin. Even sa business natin, si Lord nangungusap, si Lord nagli-lead ng kailangan mong gawin. Kailangan mo lang magantay. Amen. Uupo ka lang. You will wait upon Him, ask Him, pray, worship Him, and communication is two-way. It is very wrong that we pray to God and we leave Him. Because prayer is communication. It is not yung monologue. Yan. It is not a monologue. It is communication. So two-way siya. When you pray to God, wait upon the Lord and He will answer. Pastor, hindi naman po siya sumasagot. You haven't waited long enough. Wait upon the Lord. Or, ang dahilan is masyado nang preoccupied yung puso at isipan mo ng mga instant gratification. You need detox. You need to fast. You need to pray and fast for you to hear from the Lord. For us to get this divine guidance. Kagaya ng binasa natin kanina, trust in the Lord and lean not on your own understanding. Trust in the Lord, and lean not on those AI. Huwag ka mananangan sa sarili mong kadunungan, siya lagi mong sanggunihin. Di ba? Pag may balak ka, sanggunihin mo siya. Itutumpak niya ang mga lakad mo. Amen. Hallelujah. So, the tough call. If this AI, kanina moral dilemma, ngayon tough call, may panawagan, mahirap but kailangan natin tumugon. If AI is indeed really powerful and useful, addictive, instant, and the world is spending billions to further advance it, is there anything that we can do? Last time, si Mark Zuckerberg, yung CEO ng Facebook, acquired a 28-year-old computer engineer, paying him 28 billion, if I'm not mistaken. Or 28 million, if I'm not mistaken. To build yung AI labs. Lahat talaga sila is, leaning towards investing in this giant. So is there anything that we can do? Yes, there's something we can still do. May magagawa pa tayo. Itong kailangan natin gawin, mga kapatid. Tingnan natin. Ang magagawa natin, do not be discipled by algorithm. Because algorithm is coded lang yan. It is coded by engineers. No? Kung ano yung makikita mo.
Pastor, nag-devotion na ako. Nanood ako ng video ni ano. Di ba? Nakapanood ako ng video. Ni Brother Eli Soriano. Kasi yun napadaan sa'yo eh. Algorithm. Tapos yung mga next naman, nag-swipe ka. Pastor, nakapag-devotion na naman ako. Nagde-refer ka sa sa AI. Ay sa algorithm. Kung ano yung makikita mo sa Facebook mo. Nagde-devotion ka sa Instagram, sa TikTok. Ay follow nyo na lang yung ko para may ma-devotion kayo maganda. Just kidding. So do not be discipled by algorithm. Do not be discipled by AI. Wow. Sapagkat darating ang time na hindi mo na alam yung totoo sa fake. Darating yan. Na yung ini-scroll mo, kala mo totoo pa, fake na pala. Maging matalino po tayo, especially sa ating mga katatayan, because the eyes is mapanlin lang. Hindi lahat na nakikita mo yun yung totoo. Especially right now sa AI, sobrang totoo na talaga, sobrang parang reality na talaga. Meron din sa China, nagpanggap, 40-year-old man or 45-year-old man. Nagpanggap siya na babae. Dinaan sa face mask, saka sa bangs. Alam niyo na, guys. Face mask, saka sa bangs. Ang dami niyang mga nagoy na mga lalaki. Meron pa mga gwapo talaga. Wow. Darating ang time na yung nakikita mo, hindi na pala yung totoo. That's a fact sa nangyari sa atin. So, ang kailangan natin gawin, wag tayong pa-disciple sa algorithm. Ibig sabihin nito, sa umaga pa lang, or before we sleep, Word of God. Hindi algorithm ang ating susundan. Kasi kung ano yung huli mong napakinggan, napanood, yun yung tatatak sa'yo hanggang sa panaginip. Kaya magtataka tayo, bakit di tayo kinakausap ng Lord sa panaginip, in our dreams. No? Sa umaga, makita mo agad yung mga problema. Kailangan puno ka na muna ng salita ng Diyos bago ka punuan ng mundo. Para wala na silang mailalagay sa'yo. Sa Proverbs chapter 22 verse 6 tells us, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? Huwag nating hayaan na ma-disciple ang ating mga anak ng algorithm. Tenenenen. Ng AI. Pinapanood natin. No, sa mga, Coco Mama? Ano ba yun? Ay, Coco Melon. Ano ba yung Coco Mama? Parang nakita ko yun dati. Ay, yun yung gata pala yun. Huwag po tayong papadisciple. Ito, napapansin ko rin, sa ibang bansa, yung mga preschool children, tinuturuan ng wokeness. Wokeness. Tinuturuan ng queerness. Dumating na sa Pilipinas, Sister Evelyn, yung mga nasa ibang bansa. Sadly. And they are, mas nagiging powerful sila. Meron silang mga voice. May boses talaga sila. And it is really offending. They are hurting to hear from the truth. And nakakalungkot lang kasi pupunta na sila sa bata. Kasi pag nataniman mo yung bata, hanggang pagtanda niya, tatandaan na niya yan. Mga mahal kong kapatid, mga magulang, protect your child. Do not let them be discipled by algorithm and AI. Ito ngayon ang kailangan natin gawin. Ready na ba kayo? For discipleship. Top call, discipleship. More than ever, kailangan na nating i-disciple ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. Ito yung kailangan nating gawin. 3 B. Kailangan natin silang i-disciple kasi kung di natin sila i-disciple, mundo ang magdi-disciple sa kanila. Kung hindi natin sila i-disciple, sige, bago nyo tingnan yan, pakinggan nyo muna ako.
Pakinggan niyo muna ako. Ito kasi yung heart ko. Iniisip ko to ng mga nakaraan pa. Yung AI, yung internet, technology, hindi natin yan mas matataasan. Hindi tayo mas magiging matalino kaysa sa mga yan. Agree ba kayo? Wala. Kahit yung pinakamatalino, bobo sa kanila yan. Pagdating ng panahon. Hindi natin mahigitan sa scholar, sa galing yung mga AI na yan. So what is the essence na makikinig sa atin yung mga anak natin, yung mga dinidisciple natin? May mas magaling eh. Ang kailangan natin gawin, mag-build ng relationship. Yun ang nag-iisang kailangan natin gawin para makikinig sa atin. Ito halimbawa. Ganito. For example. Yan, we have a baby, di ba? So nakaugalian ng mga magulang na maglalagay nung sa pusod, yung pamigkis, para hindi lalamigan, hindi na lumalaki yung tiyan or something like that. So, for many centuries or years sa Philippines, yun yung ginagawa. No, pero, as new parents, magsisearch ka kung okay lang ba talaga yun. May napapanood ka sa TikTok, kung ano ba talaga yung bagong findings right now. Di ba? So, ano ka na? Makikinig ka syempre. Makikinig ka pa rin sa magulang mo, igagalang mo pa rin siya. Pero explain mo, ito na po yung panahon ngayon. Ito po yung bago nilang research. Sinesearch mo na eh. And even yung mga reseta ng gamot, search mo, ano ba to? May mga nakaka-relate ba sa akin? So, ito, yung example ko is magandang example yan. Pero darating yung time na yung anak mo papagalitan, oy, wag kang magpunta sa labas ng gabing-gabi na. I-search niyan, okay lang ba nasa labas ako ng gabi? Ang weird na example ko. But you are getting the point. The only reason they will listen to you, leaders, parents, pastors, is because they have relationship with you. So, the tough call in our time is discipleship. Build relationship. Tingnan natin. 1 Thessalonians 1:5b. You know how we live among for your sake. Yan. Tingnan natin. Sige, sa next slide yun eh. Nakita nyo kung paano kaming namuhay na kasama nyo or nakipamuhay sa piling nyo. Yan yun. You know how we live among for your sake. So, dapat intentional yung pagbibuild ng relationship sa kanila. Okay? So, balik tayo doon, please. So, paano ba mag-build ng relationship? Ng intimacy. It cannot be fake. Yung intimacy, yung relationship, it cannot be fake. Ito ay nangyayari by intentional investing of time, effort, understanding, no? Intentional na pag-e-effort, pag-help sa kanila. So, build relationship fast. Build relationship right now. Yun ang kailangan natin gawin for effective discipleship. Kasi makikinig ka ba sa tao na wala ka namang relasyon sa kanya? Makikinig ka ba sa tao na hindi mo kilala? Makikinig ka ba sa tao na hindi mo ginagalang or wala kang pagmamahal sa kanya? Di ba hindi? Para lang maging effective ang discipleship, kailangan ng relationship. So ano yung una? Relationship. Yan yung una po. Mga magulang, build relationship sa inyong mga anak. Mga leaders sa inyong mga disciples. Pastors sa inyong mga tupa. Be a role model. So meron tatlo dito. Be imitator of Christ, be imitator of the apostles, be a role model to other believers. Tingnan natin sa next slide yan. You became an imitators of us and of the Lord. No? Tinularan nyo kami at ang Panginoong Jesus. Yan. Sa verse 7, and so you became a role model or model to all believers. Dahil tinularan nyo kami at ang Panginoong Jesus or ang Panginoong Jesus at kami, kayo naman ngayon ay naging modelo, naging huwarang halimbawa sa mga ibang mananampalataya. So the second call for discipleship is be a role model.
sabi ng isang tatay sa kanyang anak, anak, mag-ingat ka sa hinahakbangan mo ha. May mga kumunoy dyan, baka lumubog ka. Ulitin ko. Sabi ng tatay sa kanyang anak, anak, mag-ingat ka sa hinahakbangan mo ha, may mga kumunoy dyan, baka lumubog ka. Na-surprise ako, sinabi ng anak. Sabi ng anak, Tay, ingatan mo kung saan ka humahakbang ha, kasi sumusunod lang ako sa yapak mo. Are you with me? Most often, our children, those who look up to us, will not listen or hindi makikinig sa sinasabi natin. Pero ang papaniwalaan nila, yung ginagawa natin. It is time, my brethren, to be a role model. To walk what you talk, to live the life that you preach or teach. Mas effective yung sinasabuhay mo kaysa binubunganga mo lang. Are you with me? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Be a role model, my brethren. When you fall, hindi lang ikaw ang bumabagsak. May mga bumabagsak sa likod mo. They are being disheartened. No? Sila ay nasisiraan ng loob. Sila ay nadidismaya. Thirdly, be intentional in discipleship. Be like a child, be like a mother, be like a father. Kompleto, nakakatuwa to. Tignan niyo, lahat yan nasa 1 Thessalonica lang tayo. Tignan mo to, chapter 2. Sabi rito ni Paul sa mga Thessalonians, instead, we are like young children among you. Sabi niya rito sa taas na verse is, hindi kami naging stricto sa inyo, hindi namin ginamit yung karapatan namin bilang isang apostol. Sa halip, kagaya kami ng mga maamong bata sa inyo. No? Kagaya kami ng mga bata sa inyo. Kagaya ng just as nursing mother caring for her children. So we care for you because we love you so much. And we are delighted to share with you not only the gospel of God, but also our lives as well. So, yung intentionality is to live because we love them. Tignan nyo. Because we love you so much. Yung naka-underline. So, the source of intentionality is love. Hindi ito yung nag-i-invest ako sa'yo ngayon para pagka may... Nag-i-invest ako sa'yo ngayon, nililibre kita ngayon, para pagka ikaw na may trabaho, ako naman ililibre mo. Di ba? Or ako naman yung pipitas. No, hindi ganun yung mindset. No? Tayo ay magiging intentional sa pagdi-disciple, pag-aalaga because we love them. No? Nag-a-adjust din tayo ng personality and ng method for them. Kung sila ay mahina pa, be like children among them. Kaya nga si Pastor Dave Nasaan siya? Wala si Pastor Dave? Sa taas. Si Pastor Dave, pagkausap niyo yung mga bata, opo, ano po, ano siya? Nag-iiba rin yung tono. Gandi si Teacher Janela. They are being like a child among them. Bumababa sila sa level ng mga bata to understand them and to teach them effectively. So, anin mo yung doctorate mo, yung theology natin na tinapos natin sa Bible School, kung hindi natin kayang umabot sa level ng mga bata para maturuan natin sila. No? So, sila Pablo naging children among them to be intentional with discipling them. Next, just as nursing mother that cares for her children. So, pinakita ni Pablo yung intense na care. So, mapapasin nyo sa mga kabataan dyan kung bakit hinatid kayo nila Ate April, dati, especially ng mga bata pa kayo, no? Hinatid kayo ni Ate April sa kabilang ilog, nila Ate Michelle, dyan, nila Ate Maria. Because they are like a tending mother sa inyo. Mahal niya kayo. Kung may mga kailangan kayo, nandiyan sila, Pastor JB. May pamasahe ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Sagot na yan ni Pastora Angelo. Hindi, si Pastor JB, nanlilibre rin yan. Nasa si Pastor JB? Namimiss kayo mga pastora. Mag-a-adjust ka. Intentionally, aalagaan mo talaga sila.
Just as nursing mother, papasusuin mo sila. Nakita ko yung hirap ng pagpapasuso, ang sakit daw sa likod. Hindi mo na alam yung posisyon. Hindi mo na alam, nakayukot ka ng ganyan, aabutin mo yung bata. Masakit na lahat sa'yo. Ganun po pala mag-disciple. If you are being discipled in this matter, kung naaalagaan ka sa ganitong pamamaraan, purihin ng Panginoon sa iyong buhay at sa buhay nung nag-aalaga sa iyo. Ngayon, kung hindi ka, Pastor, hindi ako naalagaan sa ganyang pamamaraan, it's fine. Lumago ka pa rin. Alagaan mo ngayon yung mga susunod na kagaya ng ganito. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. We should be intentional. Hindi dapat tayo sumusuntok sa hangin. Dapat sure tayo na gusto ko itong batang to lumago na may takot sa Diyos. We should be intentional. Lastly, ito yung love of a father. Sa verse 11, for you know that we dealt with each one of you, or with each of you as a father deals with his own son. Encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God who calls you into His kingdom and glory. Ito na yon. Para na to sa mga maturity. Kung gusto natin maabot yung maturity. Hindi ka forever, baby. Hindi ka forever papasusuhin. Isipin mo, 2 years old, sumususo pa. May ganun siguro, no? Kasi yun yung time para alisin eh. Sabi natin 5 years old, sumususo pa. Ang bigat. No? Ang bigat. So, hindi bagay. Ang term ni Pastor Omeng, bonjing, bonsai. Naalala ko. So the love of the Father encourages us to live a life worthy of God. Ginigising ka niya pag natutulog ka na masyado ka na napapasarap sa paghimbing mo. Kung lumalakad ka na sa likong daan, pinapalo ka niya, dinidisiplina ka niya. That is the love of a Father. It is tough love. But we need it for us to grow in maturity. So that we can live a life worthy of God who calls us into His kingdom and glory. Amazing po yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, kaya hindi pwedeng isip bata pa rin tayo. Kailangan nagiging mature po tayo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise your name, O God. Last, the tough call to grow in Christ. Kung yung kanina is discipleship, ang tinakal natin right now, today, it is personal naman. The world is fast changing. It will input many things sa iyo. Bibigyan ka niya ng mga suggestions according to algorithm, to AI, according to marketing. Hindi lahat ng sinasabi sa marketing totoo. Okay. But the tough call to do right now is to be deeply rooted in Christ. Sa Colossians 2 verse 6 to 7, just as you have received Christ as Lord, continue to live your lives in Him, be rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So dalawa to, rooted and built up. Yan yun eh. Kung deeply rooted ka, saka ka lang makaka-build up. Ulitin ko, kung deeply rooted ka, saka ka lang makaka-build up. Huwag ka puro build up. Kailangan deeply rooted ka kagaya ng isang malaking puno para pag dumarating mga bagyo, hindi ka natutumba. Abide in Christ. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin, sabi nga ng Panginoong Hesus. So, abide in Christ. Remain in His love. No? Sa John 14 verse 21, love Christ. And paano natin ilalove si Christ? Paano natin mamahalin ng Panginoong Hesus? Anong love language si Jesus? Obedience. Yan. Yun yung kailangan natin gawin. For us to grow in Christ, we need to be deeply rooted, abide in Him continually. Kasi, kagaya tayo ng sanga, no? Na pag hindi nakakabit sa puno, paano yun mamumunga? Di ba? Kung hiwalay tayo, paano tayo mamumunga kung once a week na lang nga lang yung simba, hindi pa tayo nakapagsimba.
hindi tayo makapag-abide sa church, paano pa tayo makapag-abide kay Jesus Christ na hindi natin nakikita? Are you with me? Na hindi tayo makapag-abide sa fellowship, paano pa tayo makapag-abide kay Jesus Christ na hindi natin nakikita? Dapat dito muna, magpalakasan muna tayo. Magsipag tayo dumalo sa mga gawain for us to abide in Christ. Love Christ. John 14, verse 21. Okay lang ate, pabuksan na lang to sa Tagalog. 14:21 to 23. And dito na rin naman ako magtatapos. Yan. Ang tumatanggap sa mga utos ko, ibig sabihin, yung those who have my word, yan yung ano niyan English. Those who have my word and obey it, yan yun eh. At tumutupad sa mga ito ang siyang umibig sa akin. Himayin natin saglit. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ibig sabihin nito, first thing, you should have the word of God in your life. Yan yun. You cannot obey what you do not understand well. So it is important talaga to read your Bible. Hindi lang basta basahin ha, tignan nyo, ang tumatanggap sa mga utos ko. Anong ibig sabihin ng tumatanggap sa utos ko? Ibig sabihin, you accept it fully in your mind and in your heart. Because there are some commands na hindi mo matanggap. May mga ganon. May mga commands na hindi mo matanggap. No? Deny yourself, for example, ipatawarin mo ang mga nagkasala sa'yo. Di ba? Ibigin ang kaaway. No? So, kailangan mo munang malaman yung utos at tanggapin mo yung utos ng buong isip mo, buong puso mo, saka mo lang siya matutupad. Kaya siguro mahirap to pa rin ang utos kasi hindi mo alam kung ano ang utos. Kaya di mo alam kung ano ang utos kasi hindi ka naman nagbubuklat ng Bible. Kala mo siguro yung mga utos na sinasabi rin sa pulpit, utos lang ni pastor, nila Ate April, nila Pastora April, utos lang ng mga leaders. Kala nyo siguro utos lang namin yun. But if you will start to read the Word of God, you will understand that it is the very command of Jesus. Ngayon, ang tumutupad sa mga utos ni Jesus, ito ang siyang umiibig sa Kanya. Hindi yung gumagawa ng mga bagay na hindi naman pinapagawa or something, basta pagpasok sa obedience, pag ginagawa mo kahit mahirap na gawin, yun ang love language ng Panginoong Jesus. So, ang umiibig kay Jesus, ang sumusunod sa Kanya ay iibigin din ng Kanyang Ama. Iibigin rin siya ng Panginoong Jesus. At siya'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Grabe. So, if we have the Word of God and obey the Word of God and love Jesus Christ, magpapakilala pala sa atin ng lubos si Jesus. Ito na yun. Ito na yung verse natin this year, that panahon ng pagkilala kay Jesus. Para magpakilala siya sa atin ng lubos, kailangan mo siyang ibiging lubos. Hallelujah. 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 So this is the call. Maaari ba tayong tumayo sa oras na to? Nandito na yung AI, hindi lang AI, even yung ibang technology, social media, and all. It is already here, hindi na ito mawawala. Lalala lang ito ng lalala. No? Habang iba nagde-depend sa AI, kailangan natin gawin bilang mga Kristiyano is to be more dependent on God. Habang iba umaasa sa mga AI, tayo umasa tayo sa divine, di ba? Divine wisdom. Let us listen more to Him. Let us disciple our children. And let us grow closer to Christ. Can we just close our eyes and focus ourselves to God? Hindi lang kasi po ito tungkol sa AI. Maaring AI yung pinag-usapan natin. Pero maybe, just maybe, there are other things that you depend your life in. Sinasabi sa kanyang salita,
Kung nasa ng kanyang puso, naroon ang kanyang kayamanan. Paano malalaman kung nasa ng puso natin? Saan napupunta ang effort mo? Ang oras mo? Ang salapi mo? Saan napupunta? Kung sa ibang bagay, bukod kay Lord, yan ay nagiging Diyos-Diyosan mo. Kaya, can we just sing today that God purify our heart? Magbalik loob tayo sa Kanya. Because God set us apart for Himself alone. Minsan, iniisip natin, Lord, bakit hindi kita maranasan? Ang tagal mo naman pong magparanas. Pero sa totoo lang po, tayo pala ang hinihintay ng Panginoon. Sabi niya, anak, ang tagal mo namang dumating sa ating tagpuan. Kaya sa oras na to, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Purify my heart. Let me see us go. As gold and precious silver. Oh God, purify my heart. Be as gold. Purify. Yes, God, purify our hearts, our minds, our hands, our mouths, our lips, and precious silver. Would you purify my heart? Let me be as gold, pure gold. Refines my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. I choose to be. We choose to be holy, oh God, because the God who called us is a holy God. Set apart for you, Lord. I choose to be set apart for you, my Master, ready to do your will. Do your will. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Once again, Panginoon, coming to you on the feet of your throne, O God. Our only confidence to come to you is that we have been redeemed by the blood of your Son, Jesus Christ. O God, once again, we recommit ourselves to you. Purify our hearts, O God. We want to know you more. We want to love you more, O God. Oh Lord, let us experience heaven kahit nasa earth pa lang po kami by having your presence
and your Spirit in our lives, oh God, working powerfully. Holy Spirit, taking this chance also to repent, oh God, for grieving you, oh God. Oh, for turning into idols instead of you. You who is a patient God. You who is a God who is waiting. Oh Lord, you who God that His love is ever enduring. You have a steadfast love. Ibig sabihin, oh God, your love remains forever. Lord, hallelujah. Holy Spirit, pasensya na po, patawad po, Panginoon. We're deeply sorry. Once again, we recommit ourselves to you, O God. And your call for us to be deeply rooted in Christ. And for your call, O God, na i-disciple namin ang mga susunod na henerasyon. Lord, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We give back to you all the glory and the praises. In the most high, mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Glory to God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Ako po bawat isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed!